Hello guys, good morning. It's sahod day. It's a salary day. Alam mo, maliit lang talaga ang sahod, no? Pero pinagkakasya, okay naman. Thankful pa rin ako dahil kahit maliit na salary, nakakasurvive ako sa country ito. Pero alam mo yung nakakapikon, sahod mo, pinaghirapan mo, sinusumbat yan sa akin. Totoo yan. Sinusumbat yan sa akin, guys. Maririnig mo yan sa mga bunganga ng tao dyan na natanggap ko pa rin daw ang salary ko. My God, pinaghirapan ko yun eh. Alam mo, yung oras na natatanggap kong salary, wala akong ano dyan, break. Yung ano na yan, 3.5 na ano, na salary, I don't have break time, yes. Tapos maririnig mo sinusumbat sa'yo, pati trabaho mo sinusumbat. Alam mo kung tutuusin, kung hindi sila madamot sa akin, guys, yung linis na yan, napakababa ng klaseng trabaho. Pero dahil wala naman akong choice, dahil nandito ako sa countering ito at para sa akin parang nakikisuyo ka sa kanila, kailangan maging mabuti ka. Sa totoo lang, God knows na mabait naman akong tao. Lumaki ako sa pamilyang punong-puno ng disiplina ng magulang. Naranasan ko, guys, na yes, napalo ng tatay ko. Mahal ako ng tatay at nanay ko, pero naranasan kong mapalo. Naranasan kong mapukpok ng arinola sa ulo ko. Yes, that's true. Pero yung mga experience na yun para sa akin, nakakatawa na lang yun. Kasi kung hindi ako napalo ng tatay ko, hindi ako titino eh. Kasi masasabi ko na parang naging spoiled brat din ako na anak ng magulang ko. Lalo na yung tatay ko. Pag pinapagalitan ako, pinag-aanuhan ako niyan. Pinagtatanggol ako ng tatay ko. Pero alam mo, mga bagay-bagay na tinuro nila sa amin, yun yung bagay na hindi ko nakakalimutan. Pero alam mo yung mga nangyayari sa akin dito sa Denmark, sa totoo lang, ito yung mga experience ko na parang ayaw kong balikan, guys. Kasi sa tuwing naaalala ko yung mga ginagawa sa akin ng tao, kung paano ako tratuhin, ayun yung bagay na ayaw kong balikan. Ayaw kong balikan dahil ayaw kong mamatay o mawala sa mundo ng punong-puno ng galit sa puso ko. Kasi ako yung tipong tao na gusto ko marami akong kaibigan eh. Gusto ko na kapag kaibigan ko, na ipagtatanggol ko kahit sa worst na situation ng buhay ko. Pero dito ko rin natagpuan na nagkaroon ako ng kaibigan, pero alam mo yung pilit kaming pinaghihiwa-hiwalay. Sa totoo ang nangyari, nagkahiwa-hiwalay kami. Pero yung mga time na nagkaroon ako ng kaibigan, na totoong kaibigan na saan man kami mapadpad, saan man sila napadpad sa mundo, masasabi ko na hinahanap ko pa rin yung mga time na nakasama ko siya, na kasama ko sila, na nag-enjoy ako sa company, mayroon kami. Yung parang ganun. Yung kung ano mga kaungaan, yung mga enjoyment ng single, parang ganun. Alam mo, lumaki ako, nag-teenager ako na nagawa ko kung anong gusto kong gawin, guys. Pumupunta ako sa diskuhan, disco, yung ganun. Pero yung mga kasama ko ay mga pinsan ko. Kung sino man ang taong makakapagsabi at describe kung anong klaseng tao ang sinisira nila sa Denmark, yun ay ang mga totoo kong pamilya, mga pinsan ko na mahal ako. Yun. Pero yung mga pinsan ko na naging fake sa akin sa kabila ng mga naitulong ko, alam mo ngayon, guys, parang iniisip ko na lang it's a bad memories. Sabi mo, mga bad memories na hindi ko na kailangan isipin pa. Kung hindi ka naging mabuting kaibigan sa pinsan sa akin or kaibigan, ang importante, naging mabuti akong kamag-anak mo or kaibigan. Kung hindi man ako importante sa buhay mo, it's okay. Ako yung tipong taong hindi ako nagtatanim ng sama ng loob kasi gusto kong makapag-move on agad. Ayoko nang, alam mo yung
namumuhay ka sa mundong ito ng punong-puno ng galit dahil gusto mong gumante, gusto mo ang taong kagalit or kaaway mo, ayaw mong maging asenso ang buhay. Alam mo yung katwiran ko, guys? Wala akong pakialam kung umasenso ang buhay mo. As long na hindi mo ako inaapak-apakan, walang problema. Pero kapag ako'y inaapak-apakan mo, huwag kang haharang-harang sa daan ko kasi papatulan kita. That's me, guys. Ako yung tipong taong hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang karapatan ko. Karapatan mong manira sa akin, well, karapatan ko rin gumanti or i-depend ang sarili ko. Yeah, that's me. Kaya alam mo, dito sa countering ito, kahit anong sira nila, alam mo kung bakit nag-walk ako ng proud sa sarili ko. Being Filipino, yes, I'm proud to walk. Why? Kasi ako yung tipong taong hindi ako nagsisimula ng gulo. I never start to make trouble except that you always making trouble to me. Yun ako, guys. Kaya ginawa ko yung YouTube channels ko para makilala ako ng mga taong hinuhusga-husgahan ako base sa mga naririnig nilang kwento galing dito sa country nito. Pero ako yung tipong tao, guys, na kapag nakasama mo ako once, promise magi-enjoy ka kung ikaw ay totoong kaibigan. Yes. Kasi ako yung tipong taong nagi-enjoy ako kakatawa. Yes, nagi-enjoy ako sa mga kalukuhan kung ano yung gusto kong gawin. At parang hindi kompleto ang buhay ko kapag hindi ako nagi-enjoy. Kaya alam mo, nung umuwi ako sa Pilipinas, 7 months, yes. Pero yung 7 months na yun, guys, nag-enjoy ako. Alam mo kung ano? Nakipagkulitan sa mga pamangkin ko dahil ganyan ako. Makita ko yung mga pamangkin ko, pinagtitripan ko yan. Tapos ang ganda-ganda ng tawa ko niyan. Yung alam mo yung tawa na parang walang problema sa mundo. Pero sa totoo lang, yung problema ko ay ang anak ko. Ang anak ko, kung paano ko mabitbit sa Pilipinas. Kung paano kami umuwi ng safe ng anak ko. Pero alam mo, guys, ngayon naisip ko, hindi ako aalis sa country ito hanggat hindi ko nakukuha ang justice na para sa akin. Dahil para sa kanila, you need to fight in legal way. Sabi nilang ganun. Pero alam nyo kung ano yung ayaw ko, guys. Yung ayaw ko ay the spread gossip, wrong gossip. Alam mo yon na lahat ay puro kasinungalingan. At yung kasinungalingan na yun ay gusto nilang patunayan na yun ang totoo. At yung ang bagay na ginagawa nila sa akin na nagawin akong baliw, para alam mo na, hindi ako makapagsalita kung ano yung gusto kong sabihin. Na wala akong rights na magreklamo, wala akong rights na magkwento kung ano nasa loobin ko. Pero alam mo, nung umuwi ako sa Pilipinas, it's a big mistake that I tell to my neighbors my problems here in Denmark. Doon ko rin naisip-isip na sila pala yung tipong tao na nag-i-enjoy kakasira sa'yo kapag nakikita nilang lugmok ka. Doon ko nakita na sila yung tipong kapitbahay na hindi mo pwedeng takbuhan kapag may kailangan ka. Dahil tinry ko sila, guys, kung magiging honest sila. Or magkikwento sila sa gobyerno na itong babaeng ito na ganito to sa Denmark. Pero honest, guys, alam mo kung ano yung gusto kong alamin? Gusto kong alamin kung ano ang ugali ng kapitbahay. Ay doon ko napagtanto, guys, na yung kapitbahay na pinagkwentuhan ko ng problema ko, sila pala yung tipong taong sa paligid namin na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Sila pala yung mga tao na hindi mo kailangan mag-spend ng time para ikwento kung ano yung problema mo. Bakit? Dahil may mas masaklap silang problema, guys, sa mga sarili nila na hindi nila matanggap-tanggap na ang kapitbahay nila ay umaangat ang buhay. Hindi nila matanggap na itong babaeng ito ay may pangarap sa buhay. Kaya alam mo kung ano, naaawa ako sa kanila, guys. Hindi ako natutuwa, pero awang-awa ako sa kanila, guys. Kung iniisip nila ang utak nila ay matino, nakakaawa pala yung ganong klaseng tao, no? Na pinagpapalit nila ang kaluluwa nila kay Judas.
makuha lang nila kung ano ang gusto nila. Manira ng kapwa nila. Tama palang kasabihan, no? Kung sino ang taong naninira sa'yo noon, hanggang ngayon, guys, hanggang sa pag-angat mo, guys, naninira pa rin sila. At hinihimatay sila sa high blood, guys, kapag nakikita nilang mayroon kang achievement sa buhay. At yung mga taong yan, guys, tandaan mo. Lingunin mo, guys, at ngitian mo na lang. Bakit? Yung taong naninira sa'yo, hanggang ngayon naninira pa rin. Hanggang doon na lang sila, guys, naninira ng kapwa. Walang kaligayahan sa mundo kundi manira ng manira. Sad, no? Kaya, guys, habang may panahon, huwag kang gagawa ng kalukuhan sa kapwa mo or kasamaan. Kasi mas masarap mamuhay sa mundo na makuha mo man ang achievement mo sa buhay dahil nagsisikap ka nang wala kang inaapakang tao. Ayun lang, guys. Sana ay mayroon kayong matututunan sa akin. Nag-vlogs ako para yung mga tao, lalo na yung mga young generation, mayroon silang matututunan sa akin. Hindi dahil nag-earn ako, no. Gusto ko mayroon kayong lessons na makuha sa akin. Yun lang, guys. Bye-bye.